Bakit ganun ang sinabi niya? Okay, pakinggan po natin mga kaloys. Okay, comment lang ka dyan mga kaloys. Ateneo de Davao University in accompanying Rene's family. We know that none of these efforts can ever fill the void left by Rene and Divine or change what has happened or ease the immeasurable loss their families continue to bear. See, hindi siya emotional hindi siya masyadong emotional doon kay Rene at saka kay Divine kung paano nila di ba? Pero itong mga sumusunod mga kaloy, naging emotional siya. Bakit? They were simply the beginning of our continuing efforts to accompany and support them. Our work in supporting both families remains steadfast. We continue to reach out. Ito mga kaloy, kung sinasabi ng support, 'di ba? Kung hustisya ang hinihingi ng family nila, okay? Yun susuportahan mo rin yun. Hindi lang about money. Pero kung mukhang pera talaga kayo, 'di ba? Yun talagang kaya nga sabi ko mga kaloy, it's a cycle diyan sa society sa Pilipinas. Pag mahirap ka, tagilid ka talaga pag kasuhan. Okay? Kaya 'di ba yung mga korap na politiko ang pinapakuha talaga sa kanilang anak ay yung law, 'di ba? Or mag-lawyer, right? Para kung magnakaw man ay yun na nga, madali lang makaiwas, right? Remain in communication and stand ready to provide continuing care, assistance, and support today and in the days ahead. At the same time, we continue to provide pastoral, psychosocial, and other forms of support to the surviving student athletes and To the surviving, okay? Yun ang mga kalis, hindi lang itong batch ni Rene ang nagkaroon ng ganun, 'di ba? Pati rin yung mga previous, 'di ba, sa podcast nila. Tapos sinabi surviving. Sabi ni John Vic Rimulya, biktima rin sila. So how come yung parents ng mga sinasabi niyang surviving hindi naghabla? Bakit? 'Di ba? Yun yung yun yung matinding katanungan eh. Bakit hindi pinull out ng mga parents yung kanilang anak sa Ateneo? Right? Kung totoo talaga yung nangyaring ganun. Pero kung gawa-gawa lang nila, ibang ibig sabihin nun. And you have to take note, tatay ni Kiefer ay naging interim coach pa. 'Di ba? Supposedly ikaw, yung anak mo, sinabi ni Kiefer, akala ko huling ko na to. Pero ikaw ang ama, tinanggap mo pa rin maging coach ka ng Ateneo de Manila. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Talaga bang bato na yung puso nyo? Eh sabagay, yung ginawa niyo nga kay 'di ba? Kay Rene at kay Divine, 'di ba? Hindi pa ba yun sign na talagang wala talaga kayong puso? other members of the university community directly affected by this tragedy. They not only lost their beloved teammates and friends and witnessed this tragedy firsthand, but many continue to endure cyberbullying. See? Yun ang mga kaloys eh. Hindi naman sana magkaganon kung first, second day, third day, 'di ba? Nagsalita na sila. Bakit ang tahimik? 'Di ba? Kung simpleng aksidente lang yun, bakit ang tahimik? 'Di ba? Bakit ayaw niyong pasilitain si Coach Tab? Bakit ayaw pagsalitain yung mga players? Kasi ba masasabi nila ang totoo? 'Di ba? Napaka-ipokrito mga kaloys. Ako mga kaloys, 'di ba nag-aral ako from grade 1 to college. Okay, sa isang Ateneo school. Yung mga tinuturo nila na men and women for others, 'di ba? Mayroon pa kaming mga immersion, doon kami natutulog sa mga squatter para ma-immerse talaga kami, parang gano'n. Pero how come itong president na ito ay nakikitaan ko na walang puso? Dahil ba diyan sa kanyang pagiging ganyan siya na pare? Hindi naman perpekto lahat ng pare, mga tao pa rin sila mga kaloys. Okay? So, maybe that's also the reason kung bakit yung ibang pare sa Ateneo noon ay talagang gigil na gigil sa akin, parang gano'n. Kasi nagtatanong talaga ako mga kaloys kung hindi na make sense. So, ayun nga, bakit ganito siya? Bakit hindi niya tiningnan kung nagsasalita ba talaga ng totoo itong surviving? Di ba? Online harassment and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving. Grieving? Grieving? I don't think so.
Nakita mo yung mga TikTok nila, di ba? Kasi talagang gusto nilang sabihin ng totoo mga kaloys, matagal na 'tong tapos, nag-move on na, 'di ba? Pero kung may tinatago talaga sila ay, for life, okay, hahantingin talaga sila mga kaloys. By spreading disinformation and causing further harm, See, naiiyak siya dun sa mga surviving ko 'no, 'di ba? Napaka-ipokrito talaga, right? So, kaya nga sabi ko nga anong klase 'tong presidente, so nung chineck ko mga kaloys, there's something talaga, okay? Parang bitbit niyang basta bitbit niyang dark or what,